Okay, so good day sa ating lahat. Mayroon ako ipapakita sa inyo ngayon na tutorial na gamit yung ating bagong tools na EasyScan Pro. Okay, so ito guys ay Android. Pwede tayong gumamit dito ng cellphone or pwede tayong gumamit ng tablet. Okay, so ito naka-ready na yung ating tools. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano isosolve yung ganitong problema. Halimbawa na nagpalit tayo ng receiver. Ito guys sa mga keyless type, yung may mga remote nito. Okay, so pakinggan nyo guys yung mangyayari kapag nagpalit kayo ng receiver or nagpalit kayo ng lumang ECU na hindi match, kasi ito may synchronization to nakasync dapat ito sa ECU at sa keyless. So, yun natin, and then yun kususi, pakinggan nyo. Okay, so narinig nyo yun guys. Ibig sabihin, pagka ganun kasi, hindi sa andar hindi yan na andar, wala sa start. So, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ba isolve yun gamit yung ating itong tools na to. Okay, so Android type to. So, EasyScan Pro na ito guys. Ito yung latest, so buksan natin para makita natin kung ano ba yung laman nito. Tools na to, may kakayanan sa mag-retrieve ng code via keyline na siya. Okay, so isasaksak lang natin doon, mariretrieve natin yung code. And then, meron siyang pang renew ng ECM ID. Okay, so ito yung laman niya guys ng mga cable. Ito rin yung kanyang module. Ayan. So ito rin yung kanyang main cable na rin siya. So ito may mga kasama siyang adapter. Ayan, makikita nyo may ganito. Ito ginagamit sa pagre-retrieve ng code. Okay, papakita ko rin sa inyo paano mag-retrieve ang code gamit itong socket na ito. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo paano mag-isolve yung tunog na yon. Okay, so kailangan nating cable ay Honda na luma. Okay, so 4 pin lang ang kailangan natin dito. May kasama naman tong mga socket na pang SYM at pang Kawasaki at pang Honda. Ayun siya. So 4 pin, ayun siya medyo nawawala sa focus yung aking camera. Ayan. So isasalpa ko lang dyan and then lalagay ko sa keyline. Guys, ayun. So nailagay ko na sa kanyang keyline. Ayan. Nagkakaroon na ng blur yung ating camera. Ayan siya. So nakasalbak sa keyline natin and then magkaka-power lang ito. Nagkakaroon ng portrait yung aking camera i-on lang natin. Ayan. So ino natin Ayan. Pupunta lang tayo sa ating apps ngayon. Tabi mo natin yung ating box. Pupunta tayo ngayon sa ating apps ng ating tablet. Tap natin yung ilaw. Ayan. Wait lang. Okay guys, ito papasok tayo sa EasyScan app. Ayusin ko muna yung camera ko, nagpo-portrait siya wala sa focus Okay guys, so yun, try ulit tayo. Click lang natin yung apps na yan, updated na dapat. So ito siya. Okay, so exit tayo, nakapasok na agad dun sa pinaka menu niya. Ayun siya. So yun yung makikita nyo sa kanyang menu. So naka-on lang yung ating susian. Ayan siya. Pupunta tayo ngayon dito sa, ito pala guys, may pan-diagnose to So automatic pagka naka-on yung ating module, ayun yung pwede niyang i-diagnose. Honda, Yamaha. So meron siyang pan-diagnose. Like punta tayo sa Honda. I-click nyo lang yan guys, automatic na yan. Pwede rin sa mga ABS type. Ayun siya Meron siyang pang-scan ng error. Ayan. So makikita nyo yung mga fault ko dito. History, makikita nyo dyan. Pwede rin kayo mag-clear ng DTC. Pwede rin kayo mag-reset ng ECM. Pwede rin kayo mag-analysis. Ayan. So, mag-check nyo yung mga sensor. Ayun siya, Okay, meron siyang diagnostic. Mabilis lang to guys. Napakabilis. Meron din siyang graph. Naka-graph din yan. Ayun, nakikita nyo yung graphing. Halimbawa, pupunta sa throttle angle. Ayun, Ayan, nakikita nyo yung, niya. Meron siyang graphing. Okay. So, angat lang natin yan. And then, ayun. Ay, hindi yata naka-kunik sensor. Or, parang kulang, wait lang di engine, ayan. So angle, okay, hindi gumagana, bakit kaya? Performance, walang gumagana sa TPS full. Okay guys, ayun pala, kaya pala hindi ma-diagnose kasi hindi pa nakasync yung ating receiver, sorry. Kaya pala hinahanap po yung, ayan. So mayroon siyang ganon sensor.
performance actuator. Ayan yung mga gumagalaw habang makikita natin kung gumagana ba yung side stand, yung mga pump, makikita yung galing sa ECU relay, makikita natin yan, okay? So, pupunta tayo ngayon doon sa ating main topic natin. Back to menu tayo. Punta tayo ngayon dito sa Smart K ECU. Ngayon. And then, pupunta tayo sa Synchronize ECM with ECU. May remap pala to guys ng via K-Line Yamaha. And then, Honda. May remap dito ng Honda. So, papasok lang tayo dito sa Synchronize. Ayan. Start lang natin yan. Okay. And then, pagpunta natin dito, ito pala guys, ang language nito ay nasa Vietnam pa. For update pa yung English, ano natin, English update. Pero, madali lang to guys. Tuturuan ko kayo paano magbasa ng mga yan. And then, pasok lang tayo dito. Ayan, okay lang natin yan. Ulit, synchronize 10, start. And then, yan na siya. Ngayon, i-on off lang natin, i-on off lang natin susian. Ayan. Pakta sa menu. Nag-loose. Okay, so dapat umiilaw yung green na yan at yung red. So dapat nakakabit din yung ating battery clip. Okay, para pag in-on off natin susian, hindi mamamatay yung ating tool. So ngayon, papasok tayo dun sa function na topic natin ngayon. Ayan. So punta tayo dito sa Smart K ECU. Ayan. So nakailaw pa rin yung green. Punta tayo sa Synchronize ECM. Okay, start natin. Ayan. So, ito na siya ngayon. Nandun tayo ngayon sa kanyang menu na yan. And then, gagawin natin, off-on natin susian. Ayan. Off. Ayan. So, tutunog siya. And then, mag-i-initializing siya guys. So, makita nyo, gumagalaw yan, oh. Okay. So, tingnan nyo guys, habang naglo-load. Automatic siya guys. So, ito yung ibang, kumbaga, ipa-plus. Ayan na siya, oh. Naglo-loading siya. Nag-ano siya na nag-i-initialize na tawag dyan. Ayan. Okay. So, makita nyo ngayon, ayan, nag-check na siya, oh. Ayan, nakita nyo guys, nag-check na siya. And then, nag-steady na yung green natin. Ngayon, ang gagawin natin dyan, off, on. Ayan. Okay. Ayan. So, iba na yung tunog niya ngayon. Ayan, oh, pahaba na siya. Okay. Ngayon, isang off-on pa. Okay. Antayin na matapos yung tunog. Ayan, wala nang tunog. Off. On. Narinig nyo guys. Gumana na yung pump. Ayan. Ganun lang gagawin. On off lang guys. Gamit yung ating easy scan. Ganun siya kabilis. Okay. So, start na natin. Ayan. Ayan. Okay na siya. And then, punta na tayo dun sa diagnostic. Back to menu na tayo. Diagnostic na tayo. Ayan. Honda. Mag-i-initialize na ngayon yan. So, tingnan natin sa, ayan, madadiagnose na ngayon yung mga parameter. Okay? Ayan. So, pwede natin i-diagnose ngayon yung pinakita ko sa inyo kayo na angle. Ayan. Nakikita na ngayon dyan siya. Ayan o. Kukunik na siya ngayon. Ayan. Pag pinupull throttle natin, makikita nyo dyan. Ayan o. Ayan, umaangat ang dropping and then yung value makikita nyo rin. So ngayon medyo mababa yung minor. Ayan, pwede natin gamitin dito. I-check natin ngayon bakit bumaba yung minor. Pwede natin i-reset, pwede natin yan. Pwede natin i-adjust doon sa may mismong pihitan doon. Ayan, so pwede tayo mag-reset ECM. Ayan, para magbalik sa normal. Ayan siya, narinig nyo. After ko ma-reset, bumalik na sa normal yung andar. Pwede rin ganon. Okay. Sa analysis naman, gumagana din yan. Ayan siya. Makikita nyo yung mga fuel system. Ayan o. Okay. Ayan siya. Ayun. Kita nyo. Meron din tong remap. Ayan. So, kompleto yung tools na to guys. Remap via K-Line ng Yamaha. Tulad ng sabi ko kanina. And then meron siyang pang-retrieve ng code. Pag nagre-retrieve ng code guys, mabilis lang siya gawin. Ganito lang sa mag-retrieve ng code. Oh. Pakita ko sa inyo guys ha. Siguro sa sunod na video papakita ko paano mag-retrieve ng code via K-Line. Okay. So pinakita ko lang sa inyo ngayon kung paano ba
Ayan, umaandar na yung kanyang receiver na yan kaya na tumutunog. Okay, off, on. Okay na. Diba? So, gamit lang yung ating tools na to guys. Na hindi tayo nagpa-flash ng file. Automatic renew ECM siya. Kaya rin siya dito guys, oh. May renew ECM and IMO rin siya. Okay?